akala ata ni GMA meron pa siyang mauuto, pero ang totoo, basang-basa na namin yung buong pagkatao mo. Kumbaga mula ulo hanggang paa, kilalado ka na namin. Lalo na itong sinabi mong kaplastikan. Yan o. Sana all plastic. Biruin mo ba naman guys? Kinongratulate niya ho si House Speaker Martin Romualdez sa mataas niyang trust rating. Di ba guys, in the first place, itong si GMA ay gustong-gusto ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez. So, alam nyo naman ata yung recent issue nila, 'di ba guys, na itong si GMA ay naghahangad na naman ulit ng kapangyarihan, power grabbing. So, nagtaka lang ako sa part na kinongratulate niya si House Speaker Martin Romualdez. In the first place, gustong-gusto niya ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga 'di ba naglibot-libot 'yan sa Congress para magkaroon ulit ng eleksyon, tapos gustong patalsikin itong si House Speaker Martin Romualdez at ipa-impeach si Pangulong PBBM. Nakasabwat niya si Vice President Sara Duterte. So, naku Gloria, para namang pinanganak kami nito kahapon. Anong kala mo sa akin? Anong kala mo sa amin ng mga nakakaintindi dito sa laro ng politika? Ano ang kala mo sa amin? Mangmang? Ha? Ano ang kala mo sa amin? Hindi marunong magbasa ng kulay? Hindi marunong kumilatis? Hindi marunong tumingin? Para namang naggagaguhan tayo dito. So ngayon guys, sabi dito sa balita, Gloria Arroyo congratulates Romualdez on high trust rating. So, para naman sa akin, guys, 'di ba kung ikaw ay normal person na, kumbaga, medyo first time mong magbasa, parang sasabihin mo na, ay, okay, si GMA talaga ay napakabuting tao, ganito, ganyan. Kasi hindi mo mapapasok sa isip mo, 'di ba, na kaya niyang gawin to. Kasi, imagine, 'di ba, kinongratulate niya si House Speaker Martin Romualdez, kumbaga, parang friendly lang, ganito, ganyan. Pero, kaming mga nakakakilala na sa ugali mo, lalo na sa Hello Garci movement mo, at sa ginawa mo din dito kay Erap, 'di ba? Kabisado na namin, lalo na sa naging recent issue mo nung mga nakaraang buwan ukol dito sa impeachment plot na pinakakalap mo sa Kongreso. So, kabisado ka na namin. Pero kung, 'di ba, ikaw ay first time, yung first time mong makakita ng ganito, parang iisipin mo na, ay, normal lang to. Pero sa amin, no, hindi to magiging normal kasi kabisado na namin yung gawain mo. So anyway, basahin lang muna natin tong balitang to guys, no? So, former President and incumbent House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo congratulated Speaker Ferdinand Martin Romualdez on his trust rating. So, kinongratulate, awit, basang-basa ka na namin. Ito yan guys, oh, pinost ni House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Yung pagtaas ng kanyang rating from October 2022 may 38%, nung July 2023 may 54%, at October 2023 60%. Yung performance rating din ganun din ho, tumaas. So, nakakagulat lang na si GMA i-congratulate si House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, kung gusto mong magkaroon din ng high trust rating, pareha sa inyo ni VP Inday, gawin nyo yung tama. 'Di ba? Ikilos nyo yung tama. Sumulong kayo ng paabante, hindi pa orong. 'Di ba? So, ako guys kung tatanungin nyo ako, ano bang pinaglalaban mo? Napakasimpleng congratulation lang yan. Bakit naging big issue sa'yo, guys? Hindi naman, sabihin na lang natin na maliit lang to para sa inyo. Pero para sa akin, napakalaking issue nito. Kasi imagine, gustong-gusto niya yung pwesto na yan. Tapos, i-congratulate niya. So, ang lumalabas dito sa eksenang to, nagpapaka-plastic siya. Or baka naman, meron na naman siyang panibagong plano. 'Di ba? Kumbaga, dumidikit kay House Speaker para, 'di ba, maging matunog ulit. 'Di ba? Ganyan si GMA. Basang-basa ko na yan yung ugali ni Aling Maliit. Kitang-kita na. Halatado na. Huwag ka nang magpahalata. Siguro bata lang ata mauuto mo. Pero kami, no way. So anyway, basahin lang muna natin tong post ni House Speaker Martin Romualdez.
Sabi niya, taos-puso tayong nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy na pagbibigay ng tiwala sa inyong lingkod at sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives. So, ang mataas na satisfaction at trust rating na ibinigay ninyo sa amin ay higit pa sa simpleng numero. Ito ay salamin ng pinagsamang sipag at pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng House of Representatives sa 19th Congress. So, bawat desisyon at panukalang batas na aming sinusulong ay bunga ng aming magkakasamang pagsisikap na paglingkuran ang ating mga kababayan. Mananatiling gabay sa amin ang ganitong mga survey para malaman kung ano ang mga prioridad na kailangan naming isulong sa Kongreso para mabigyan ng solusyon ang mga problema at hinaing ng ating mga mamamayan. So, ito pa isa, Trust rating plus 6%, performance rating plus 6%. Ayon ho yan sa Okta Research. Baka naman mamaya sabihin nyo, bayad na naman tong Okta. Diba? Ganyan sila. Pag hindi pa po sa kanila, sinasabihang trolls, bayad, diba? Anyway, ito yung message ni Gloria Macapagal Arroyo, yung dating deputy speaker, diba? Senior deputy speaker. Sabi niya, nangangamoy bullshit. I would like to congratulate House Speaker and Lakas President Martin Romualdez on recent Okta Research report reflecting a plus 6% increase in trust rating to 60%. Arroyo statement issued on Thursday. Read. So, based on the third quarter survey of Okta Research conducted from September 30 to October 4, Romualdez garnered a 60% trust rating and 61% performance rating. Both Romualdez trust and performance rating increased by 6% compared to the survey conducted in July. So, ngayon guys, dito tayo mag-jump. Kasi, 'di ba, alam nyo naman na bullshit itong si GMA. Kumbaga, sasabihin niya pa lang, parang alam na natin yung magiging ending. Kaya, 'di ba nga guys, naalala nyo din, si GMA din, sila ni Sara Duterte, noong 2019, sila ni Sara Duterte, nagsabuatan yan, nagkuntsabahan yan na tanggalin si Pantaleon Alvarez. 'Di ba? Para maging House Speaker itong si GMA. Tapos hindi pa siya sa panahon to ni Duterte, hindi pa siya nakontento. Gusto pa niyang maging katulad ni Romualdez kasi meron siyang alam niyo guys, meron siyang plano. Charter change, tapos impeachment kay Pangulong PBBM. Yung impeachment kasi nagsisimula yan sa Kongreso talaga. Anyway, ito, balikan natin yung mga alaala ni GMA kung gaano to ka-plastic. Anis Cooper claimed that Arroyo has been making rounds among lawmakers to court their support for her election as Speaker. Romualdez reportedly got wind and former president plan and demoted her. So, sabi dito sa first stanza, si GMA daw ho ay naglilibot-libot, humihingi ng suporta sa kanyang kapwa mga mambabatas para ho magkaroon ho ng election as a speaker at para ho ma-itsapwera itong si House Speaker Martin Romualdez. Itong si House Speaker naman natin nakaamoy. 'Di ba? Matalas ang kanyang pang-amoy. At dinimute niya agad itong si GMA. Kasi nga naman, 'di ba? This is a threat. 'Di ba? Kung alam naman palang ahas 'yan, hindi tanggalin na lang. Good job naman. Good job, well done naman dito para kay House Speaker Martin Romualdez. Yun nga lang, napansin ko na parang nagkukuntsabahan itong si VP Inday at si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Is that because after ho ma-demote ni Gloria Macapagal Arroyo as a Senior Deputy Speaker ng Kongreso, ay biglang nag-resign naman sa Lakas CMD itong si Sara Duterte. So, what is the meaning of that cases? 'Di ba?
Tsaka alam nyo naman din guys, sino yung nag-fund ng early campaign? Yung Sara Ran, diba? Run Sara. Diba si GMA early campaign, gumastos agad ng humigit kumulang 1 milyon. So, ngayon, ito yung nakakawindang. Arroyo allies, most of whom are reportedly loyal to former President Rodrigo Duterte, are said to be keen on ousting Romualdez for either of two reasons: charter change and possible impeachment for president. Kasi sa charter change, pwedeng maisulong to, pero alam nyo guys, may pros and cons itong charter change. Totoo, magandang charter change for our economy, but in the other side, diba, medyo bad ang charter change dahil alam nyo na, sa mga power grabber, pabor na pabor dito, si Gloria Macapagal Arroyo, kasi naghahanangad na maging prime minister eh. Kasi, and, diba, kung sakaling ma-impeach man si Pangulong PBBM, tuwang-tuwa sila. Kasi bigla ang magiging presidente si Sara Duterte, na siya pwede din gawin na, di ba, House Speaker ni Duterte, itong si GMA, di ba? So, kaya tuwang-tuwa sila. So, it is believed that Romualdez will thwart any move to impeach Marcos since they are cousins. So, kung si Romualdez naman pag-iisipan natin na impeach siya si Pangulong PBBM, hindi naman ata maglalako sa isipan natin yan dahil super loyal ho ni Romualdez dito kay Pangulong PBBM dahil nga magpinsan sila. And malaki ho yung tiwala ni Pangulong PBBM dito kay House Speaker Martin Romualdez. Etong kay Gloria, talagang totoo na parang siya kasi nagawa niya nga kay Erap, diba? At Pangulong PBBM pa kaya. And yung only way niya para sa ganitong eksena ay si Duterte, pinapapasok niya. 'Di ba? Sinusulsulan niya, sulsul demonyo kasi tong si Senior Deputy Speaker dati demoted Senior Deputy Speaker GMA. So for impeachment proceeding to be succeed, the House Speaker must be independent of the sitting president. So yung nangyari naman kasi guys kay Erap, kaya siya impeach kasi yung niya, House Speaker niya independent. 'Di ba? Natandaan niyo yun guys, si si Villar ba yun? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Si Villar is independent. Hindi niya man ang ginawang kaalyado. So, walang loyalty yan. So, having an independent speaker could spell doom for a president as a former President Joseph Estrada knows too well. So, anyway, ito yung balita na yan before. Basahin ko na lang sa inyo kasi medyo tamad na ako mag-edit. Hindi ko na ata ilagay dyan. Yan, basahin ko na lang. Insider threat, yan. Gloria Arroyo reportedly demoted for eyeing Romualdez ouster. So, ang cute ni GMA talaga, no? So, yun na nga, going back sa ating topic, 'di ba? Napakagago. Nanggagago ka ba? Dati ka bang imagine, kinongratulate mo si House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanyang high trust rating. Dahil nga gusto mo namang sumipsip, dumikit, magpaka-plastic. 'Di ba? Kasi in the first place, gusto mo yung posisyon na yan. 'Di ba? Kinongratulate mo lang siya dahil meron kang reason. Meron ka atang pinanghuhugutan. So, awit, plastic. Alam na namin yan, GMA. Para namang pinanganak kami kahapon kung, di ba? Kung gagawin yung ginagawa mong yan, hindi kami nakakaintindi. Para naman kami pinanganak kahapon, uy. Pero, dyan ka nagkakamali. Kasi kilala na namin, basang-basa ka na namin. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.